picture. It's now official. For OPMP worldwide. First of all, congratulations for being appointed, right, as the official representative of Bulacan Province for Mr. International Philippines 2024. Okay. First question, may we know your respective advocacies? Do you have advocacy? My advocacy po is about mental health issue. Okay, and you? My advocacy is about sports and wellness po. So, as MIPH candidates for 2024, how will you going to use the official tagline of the pageant promoting your respective advocacies? Let's start with the guy in blue. Okay po. How will going to use the official tagline of Mr. International Philippines, which is distinctively handsome, in promoting your advocacy? For me po, distinctively handsome is not always about having a good appearance, but also having a good heart and kindness. And magagamit ko po yung pagiging distinctively handsome ko po. So, magitan ko po ng pag-share po ng advocacy ko and sa pagpapakita nito sa maraming tao. Well, about po sa advocacy ko, distinctively handsome is not just about our physical appearance or external being po. And gusto ko i-share nung advocacy ko for all the people to know how important staying healthy and fit at the same time. Very well said. Follow-up question lang. As Bulakenyos, dito kayo lumaki sa Bulacan, what personal core value would you like to bring to the stage of Mr. International Philippines 2024? Ako po is pagiging responsable ko po na itinuro po sa akin ng magulang ko at lalong pinaigting po nung nawala po ako ng akin. Nawala po yung tatay ko. Mas natuto po akong maging malakas, maging independent at responsable nga po. Tulad po ng sinabi ni Matt, pareho po kami na isa na lang po ang magulang. When I was 4 years old po, my father died because of heart disease. And ang mapapayo ko bilang Bulakenyo is amor proprio. Do you know guys, amor proprio? Amor proprio is knowing your self-worth. So natutunan ko sa pagiging Bulakenyo ay kung paano papahalagaan mo ng sarili mo. Yun po. May time for my final question. Ano yung, wait, nawala ako, wait. Follow na lang yung question. Okay na. Okay, anong pwede niyong masabi sa amin about your province, Bulacan, specifically San Jose del Monte, na hindi pa namin alam? Siguro po nung tourism ng San Jose del Monte. Kasi ang lungsod po ng San Jose del Monte, kami po mga San Joseños ay mahilig sa mga tourist attraction po. Marami po kaming mga pwedeng i-share na ibahagi na mga lugar na alam kong magugustuhan po ng ibang probinsya. Just like what Mr. Zamora said nga po, Bulacan is a home for art. We are talented and sa pamamagitan po yun, showcase namin yung mga talents namin and yun po.
Thank you very much. I'm sorry ha, na-start track ako. Thank you, sir. Tito Loli, your question is, by the way, my name is Oyel for the Philippines on Instagram, and congratulations. Thank you po. 4 days from now will be the official press presentation of Mr. International Philippines 2024. So, what are your preparations for this competition? Especially, you're going to compete in the national stage. You first. Since national pageant po siya, me and my team po is so hectic po sa aming mga schedule. Since national pageant nga po, puro po for self-growth po kung paano humarap sa media and confidence po namin, and also sa pangangatawan po namin kung paano po namin ito pangalagaan. Okay. How about you, Matt? We do so much preparation for this Mr. International Philippines po. Marami po kami sacrifice na ginawa. Actually, we do such trainings for Q&A, pasarela, and self-improvement. And yun po yung mga trainings na ginagawa po namin. Follow-up question. Kasi nasabi niyo kanina yung advocacies ninyo. So, sa palagay ninyo, ano yung importansya ng advocacy sa ganitong pageant? But, when it comes to male pageant kasi, a lot of people are saying na, ano lang nila to, pang patch lang nila to, compete, pero hindi nila priority. Ano masasabi niyo with those kind of comments from other people? Well, sa pagpapahalaga po kasi sa advokasya, dapat po isinasa puso. And dahil isinasa puso kong advokasya, gusto kong maging boses para sa mga voiceless na malaman nila ang importansya ng pagiging healthy. Ako naman po, may pinag-uugutan nga po. Gaya nga po nung sabi ko, my father passed away 3 years ago. So, nakaranas po ako ng mental health issue such as depression. Pero na-overcome ko po yan with the help of God and mga friends and families ko po. Kaya gusto ko pong i-share yung mga nalalaman ko and mabigyan po sila ng kasagutan sa mga issue nila. Last question. When it comes to male pageant, I think and I heard a lot of things like height is very important. But you guys, paano nyo i-prove with other people, especially with the organization of Mr. International, to give you what do you call that? To give you a chance to win one of the titles given. Winning Mr. International Philippines is not just about prestige and fame. It is also associated with responsibility. And ang gusto kong sabihin ay lagi niyong maging confidence lang sa sarili. Kasi hindi naman nababase yun sa external looks lang, kundi sa puso rin. It's a tricky question po, pero masasabi ko lang po, ang pagsali po namin sa Mr. International Philippines ay hindi lamang po dahil sa corona, kundi nandito po kami para i-share po yung advocacy namin. Okay, Thank you po. see you on April 20. Hi guys, this is Pao Canyamos. So, I have a question for you guys. So, I just want to know, what was your reaction when you heard na kayo yung newly appointed for MIPH 2024, representing Bulacan? Well, sobrang grateful po namin dahil sa sobrang daming Bulakeños na talented and qualified para sa Mr. International Philippines. Kami po nung napili para i-represent ang aming probinsya at lungsod. I'm so happy and excited po. I'm happy po kasi marami po pumunta po sa araw na to. Mga supporters po namin, mga friends and families, and mga media po, maraming salamat po sa inyo. And I'm so excited nga po dahil malapit na po yung press presentation po ng Mr. International Philippines. Kaya i-invite ko rin po kayo lahat sa April 20 sa Midas Hotel po, 3 p.m. Yes, pupunta kami dyan. Pero sa tingin mo, anong qualities na meron kayo kung bakit kayo napili representing Bulacan? Siguro po ako is having discipline po and time management. Dahil sa patimpalang punto or sa
industry po ng pageant, napakahalaga po ng pagkakaroon ng disiplina para po sa ating sarili at pagkakaroon ng time management para sa mga seminars and meeting po. Ako naman po is yung responsable. Dahil naniniwala po ako ng isang Mr. International Philippines ay dapat responsable para magawa niya ang mga kanyang tungkulin bilang sa modelo at inspirasyon ng mga kabataan. Kaya po, yun po yung edge ko po sa ibang candidates. I love it. Ito yung last question ko na lang. Since if let's claim na kayo na syempre maraming titles in MAPH 2024. So, what project or what kind of project would you present? Andiyan na si Sir Amir. Kunwari kayo na, anong project na gusto niyo i-discuss sa kanya na i-post to sarili niyo? Well, ako po is sa advocacy ako po talaga patungkol sa sports and wellness. Dahil naniniwala ako na maraming kabataan ang napapabayaan ng kanilang sarili at hindi nalalaman ang importansya na pagiging healthy and fit. And I also believe na having a healthy body and mind is something that you can be proud of. Kaya gaya po ng sinabi ko, ako po ay nakaranas ng mental health. So gusto po talaga makatulong sa ibang mga kabataan at sa ibang tao nang sa gayon ay ma-share ko yung kindness ko na dapat share sa lahat. Love it. Thank you so much and see you on the 28th. Thank you po. Parang may habit yun. Hello. Ayan, good afternoon. This is Jay from Pageant Trend. First, congratulations, guys. And see you on April 28th. Ayan, so my first question is, how do you guys discover the use of Bigger? As a Bigger? Well po ako since when I was in senior high po na may marketing po kami and na-meet po nila ako through marketing po namin ng school. Doon po kami nag-start ng Bigger po. Ako naman po sa gym, accidentally lang po yun, tapos nagbubuhat po ako and then nakita po nila ako na baka daw po pwede po ako mag-Mr. International Philippines. Then sabi ko po sa kanila, hindi pa po ako ready dahil yung katawan ko nga po, medyo kulang pa po. Pero ngayon po, we do so much preparation nga po. Kaya yun nga po yung panlaban ko namin. Okay, so this is for the benefits of our followers and viewers. So, can you please introduce again yourself kasi kanina hindi ma-clear yung I am Marlo Martin, your Mr. International Philippines, City of San Jose del Monte, Province of Bulacan. Kindly support me, in our journey for this year's edition of Mr. International Philippines. Hi everyone, this is Matt Gregorio, the representative of Bulacan in Mr. International Philippines 2024. Hope you support us and our team. Thank you po. Alright, and my last question for you guys. What Mr. International Philippines Bulacan means to you? It means to me a lot dahil naniniwala ako na sa patimpalak na to, marami akong matututunan, not just for myself but also the benefit for others po. Kaya it's so much mean to me na makasali sa ganito ka-prestige na national pageant po. Gaya nga po ng sinabi ko, sobrang mahalaga po sa akin yung ma-share ko po yung advocacy ko dahil na-experience ko po yun and alam kong sobrang hirap na naranasan yun. Thank you so much, guys, and congratulations in advance. Thank you so much. See you sa 28th. Tawagan ni Jay kasi. Hello, good afternoon everyone. So my name is Francois Diaz from Pageant Max Philippines. Right, so I just wanted to ask, kasi nga beauty pageants usually ang nakikita ay physical. So if I may ask, sa male pageantry, how necessary it is to have a beautiful face and good body? For me po, it is so important dahil mas nabuboost po ng confidence natin na humarap sa tao pag alam nating kaharap-harap ng ating itsura po. And ayun po ang ninanais kong makamit sa national pageant po muna. For me, it's necessary po, pero ang pinakamahalaga po para sa akin is yung laman ng puso mo. Kung gaano ka desidido, yun lang po.
Now, follow up to that question, no? So, since nasabi nga niyo na mas mahalaga yung nasa puso, yung character ng isang tao, no, alin bang mas nakakaangat supposedly ang percentage sa character and brain ng isang candidate o physical beauty? Well, for me po is nung character and brain. Kasi naniniwala ako na doon nasusukat ng ibang tao ang isang tao. Ano po? Gaya po sabi niya, ako rin po ay sangayon sa kanya dahil hindi naman po lahat merong gaya ng kagandahan sa panlabas, pero mas maganda pong meron po tayong brain and heart. Yeah. So nobody wants to lose, right? So how important it is to you to win the pageant? Well, sobrang importante po sa amin ito dahil hindi po biro nung pinagdadaanan po namin practices and trainings para po makamit namin nung title. Kaya it's so important for us po. Pinaghihirapan po namin lahat ng ginagawa po namin, lahat ng trains po namin, dapat seryoso po kami. And naniniwala po ako na kapag seryoso po namin yung mga bagay na yun, is makakamit po namin yun. Congratulations nga pala sa inyo. So, you said Mr. International Philippines, it means a lot to you guys. And you have your own advocacies like mental health and, sports and wellness and then mental health. Then, my question is, how will you use or how will you promote your advocacies using Mr. International Philippines platform? Gusto po namin magamit ng platform ng Mr. International para po magka-voice po kami sa mga taong may nararamdaman o hindi makapagsalita para malaman nila kung anong kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalusugan po. Kaya gusto po namin maging boses para sa plataforma po namin. I believe that social media is powerful nowadays. So, i-share ko po yung mga knowledge ko po na natutunan sa aking advocacy and gamit yung Mr. International Philippines page, baka pwede po nila ako supportan. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you po. And Marlo and Martin, tama ba ako? Yan. Can you tell us something more about yourself para makilala kayo ng mga pageant buds that are waiting for you on the national stage? Well, ako po, I'm an altar server po. And I promote it dahil mahalagang meron tayong kinikilalang Diyos. Kasi I believe that life without God is empty. It is just you are living but you are nothing. How old are you again? I am 20 years old. And are you studying or working? Yes po, first year tourism student po. At Santa Maria, Bulacan. Thank you. Thank you. I am Matt Aldrich Gregory po. I am 18 years old po. And I'm study grade 12 STEM student po. Then I'm student athlete. Also I'm serving God. I'm altar server po and a member of Parish Commission on Youth in our parish. Sige, para may iba naman, let's have a pageant question for you. What did you pray last night? I pray na sana ligtas ang lahat ng dumalo sa araw na ito. Sobrang importante po na nakarating po kayo kasi kung wala po kayo, wala kami sa harap na to. Yan po. Sana yung pag-umigil, no? Ako naman po, wala pong ibang hiniling para sa Diyos kundi yung maging ligtas yung family ko and yung mga friends na sumusupport sa akin. And syempre po, bigyan po ako ni Lord ng lakas ng loob na umarap sa inyo ngayong araw. No. Thank you and good luck. Thank you po. See you on the I'm so Antoneder from Pageant. So, my question is, what made you decide na i-accept yung Mr. International to represent Bulacan to the national stage? Paano nyo nasabi na this is the right year?
inaccept po namin to dahil may gusto po kami patunayan for our families and friends. And gusto namin maka-inspire ng ibang tao na hindi mahirap sumali sa national pageant kung may binabaon kang confidence and may motivation ka. Yun po. Ako po, yun pa rin po, yung advocacy ko po, na promote mental health, ano po. Okay, so may experience na kayo sa pageant before or first time? Meron na po provincial and school-based po. Yes po, provincial din po. Or anong pageant? Well, pareho po kami, may sinalihan po kami Mr. Teen Bulacan. Ako po, winner as Mr. Teen Bulacan Kalikasan po. And sa school-based po, sa mga high school level and ito po ang college level. Ako naman po, dalawa po. Isa pong Mr. Teen Bulacan and I get the title po. Then, Generation East Model Search po sa Rizal. Okay, so if you will win the crown, Mr. International Philippines, so how will you promote the organization as the newest ambassador? We will promote the Mr. International Philippines organization through the platforms like social media and by using our advocacies po. Dahil nakapokus po talaga kami sa advocacy po namin para sa lahat at para sa ibang tao po. Gagamitin ko po ang Mr. International Philippines para nga po i-promote po yung advocacy ko. And sa tingin ko po, yun po ay makatulong dahil naniniwala po ako ang kabutihan ay para sa lahat. Thank you so much po. Okay, pahabol lang ng question. Can I ask a question to our provincial director, Mr. Corpus? Okay lang ba? Okay. Okay, Ms. Corpus, of course we all know that Bulacan is one of the largest province in the Luzon Islands. So, what made you decide na, of course maraming mga Bulakenyo na guwapo at matatalino, so what made you decide na sila ang maging representative ng Bulacan province sa darating na Mr. International Philippines? Okay, napakasimple lang po ng kasi what makes me po na mag-decide para silang represent ko? Unang-una po, kinilala ko mabuti ang aking sarili. Kung ano ang katayuan ang meron ako. Kasi nakikita ko sa aking sarili na meron akong disiplina, responsable ako, at mahal ko ang aking mga magulang. At meron, gaya nga nang nakita ko sa kanila, nakita ko siya sa marketing at sa gym. So, nakipagkilala muna ako, hindi lang yung, uy, sali ka, uy, ganito, ganito. Nag-band muna kami at kinilala namin ang isa't isa para alam namin pagtagumpayan itong pinasok namin Mr. International Philippines 2024. At gaya nga ng sinabi ko, kukunin namin ang corona sa kapamagitan ng aming teamwork kasama ng organization ng Mr. International Philippines. At alam namin, kayang-kaya namin yon sa lahat ng suporta nila, lalo na ang suporta ng aming presidente na si Sir Akman. Naniniwala ako na hindi lang sa itsura nila, hindi lang sa hype nila, kasi maraming gwapo at matatangkad yan, pero yung nakitaan ko sila ng kalinisan, yung kalooban nilang napaka-pure. Kumbaga, alam nila kung anong gusto nilang ilabas at gusto nilang isiwalat sa buong sambayanan. Kaya nga, gusto namin pumasok sa national para, ayun na, yung mga advocacy nila ay ma-share nila sa mga taong kailangan nito at hindi alam ang dapat gawin. Kaya, Team Bulacan, ready na. See you! Follow up. Ano yung magiging atake mo ngayon compared sa last year for you to get one of the crowns or the main crown? Actually, ang magiging atake lang namin ngayon po, kung nakikita nyo ay, atake namin. Siyempre, pagsasabihin namin, ang dami ng mga model. So, ito na nga po yun. Watch us live. See you. Kung more luwag sa kay Makmat, baka mapapap. Ayan. Why should you be the next Mr.
International Philippines? Ulitin mo. Why should you be the next Mr. International Philippines? Well, tulad po ng sinabi ko kanina, hindi lang po ito patungkol sa pagiging prestigyoso at pagiging famous po sa larangan ng industriya. Gusto po namin maibahagi at mahikayat ang ibang tao na pahalagahan nila ang kanilang sarili through our advocacies. Inuulit-ulit po namin ito dahil we are dedicated to everyone na maibahagi o may maiparte kami para sa kanila. At gusto kong maging beacon, to be the beacon of hope para sa ating komunidad. Yun lang po. I believe Mr. International Philippines must be responsible to do their task as a model and inspiration. And my father passed away 3 years ago nga po, sabi ko nga po, and naging inspirasyon ko po yun para maging malakas at responsable. And naniniwala po ako na makatulong po ako sa organisasyon na yun, so magkita po ng qualities na yun. And I want to raise others high and to be our driving force of positivity. Yun lang po. Thank you and congratulations. Wait lang, last na. Kay Sir Amir Belama. What will be the candidates, what will be the candidates expect in the next Mr. International Philippines pageant? Well, unlike before, sobrang bigat ng aming pinagdaanan because we drove all the way to Higaraw. But this time around, we will be staying in Batangas for a couple of at least 1 week. Unlike before, it's more than 2 weeks. So, but of course, we will give them the best experience. So, abangan nila yung mga changes. May mga changes kaming gagawin, particularly sa pagpili ng winners. And also, yung aming preparation. We have a lot of, actually, we have changes na ginawa namin yun because we decided to make sure that everyone, especially those who have yung sabi nating mga lesser of budgets, mga provincial directors, nationalists, mga handlers, is they can always prepare themselves at the best of themselves. Kasi, basta abangan nyo yung mga changes ngayon, especially sa mga wardrobes nila na susuotin nila. Maraming changes yon. Unlike before, so, I mean segments rather. Your message to the Okay, message to Matt and Marlo, right? Good luck, and I hope to see you. I trust that your journey will be more than okay because you're in good hands. You're one of our strongest ally, the Mr. International Philippines Bulacan, under Kurt. So naniniwala ko doon na alam ko kung gaano si Kurt kasipag, especially mag-mold ng talents, mag-hone ng talents. So congratulations, enjoy niyo yung journey niyo, and basta sunod lang kayo sa provincial director niyo, magpakabait kayo. Yun lang, and I see you on the 20th. Siyempre, hindi pa ako sa Q&A, pero sa kanila ka. Medyo hindi pa ako convinced dun sa sinabi niya about advocacy. You guys keep on saying na you join, aside from having a beautiful face, good health and strong body, you guys keep on saying na you join this pageant because of your advocacy. What are the reasons? So the question is, when or where nag-start na ba kayo about your advocacy? Like, meron na ba kayong organization na katuwang, akibat for this advocacy? Well, for now po, na-choose po namin ang advocacy namin because of our own experiences po sa aming own journey. But for now po, we are still looking for our, meron na po pala kaming mga ceremonies like tulad sa mga basketball po association with SK, Sangguniang Kabataan ng San Jose ng Lungsod po. Ayun po ang mga upcoming na nakiging ka-partner po namin para sa aming advocacy. Just like what Marlon said po, yun nga po sa SK rin po, ginagamit po namin yung advocacy po namin para makatulong. I mean, may specific time and places na ba kayo na or target na organization to join with your campaign? Building up po. Okay. Thank you so much. And Last question for me.
As we all know that pageantry is all about brotherhood and sisterhood. But for you, since we have two representatives from Bulacan, do you feel any pressure to compete each other? Well, technically po, magkalaban kami. Pero on the other side, magkaibigan po kami. Dahil marami po kami experiences ng magkasama. Marami po kaming trainings na pinagdaanan na tinuwid namin para sa aming mga sarili and para mag-grow po kami. Ayun nga po, naging magkaibigan rin po kami through trainings and bondings din po. Thank you so much and see you. Final message. Any final message to the pageant fans of Poland? To your, yeah. Hi, this is Johnny from Tiara Connects. Do you think yung mga past local pageant experiences nyo ay magiging malaking tulong sa pag-compete sa Mr. International Philippines? Well, para po sa akin, sobrang laking tulong po ng mga past experiences ko sa pageant. Dahil dito ko natutunan ng pagkakaroon ng pakikisama po sa co-candidates and pagiging disiplina and time management po sa sarili ko. Siyempre po, hindi po lahat ng pageants ko ay nananalo ako. Nagkakaroon din po ng pagkatalo. At sa pagkatalo po yun, doon po ako natututo. Yung mga lesson na po yun, doon po ako mas lalo nag-grow. Thank you very much and good luck to the both of you. And see you on. See you on the 20th. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta po sa aming laban, sa aming province po. And maraming salamat po sa lahat ng umattend po ngayon, sa mga sponsors po namin, sa tourism ng San Jose del Monte and sa province po namin, sa aming mga sponsors, Royal Aesthetics, and sa team ko, The House of Vigore, and Vigore Salon and Makeup Studio po, sa aming gym, Extreme Gym Equipment, and para po sa aming apparel na Famous. Thank you so much po. Na sabi niyo na po lahat. So, sa Asians Designers po, and ADH Styling Studios po. Thank you po. And Jomar Franz po. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you so much. Those are very practical questions sa amin yung mga tanong nga. Yeah, but that was really enjoyable to watch. Yeah, nag-enjoy ako panoorin ng ating Q&A. And we also have one of